Marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Amen! Next song natin, 176, He is able to deliver thee. Amen! Morning, Pastor. 176 is able to deliver thee. Versatile, ready. Sing. 'Tis the grandest hymn to the ages rung. 'Tis the grandest hymn for a mortal tongue. 'Tis the grandest hymn that the word her song our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him, for rest our God is able to deliver thee. 'Tis the grandest hymn in the earth or made. 'Tis the grandest hymn for a mortal strain. 'Tis the grandest hymn to the word again our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him, for rest our God is able to deliver thee. 'Tis the grandest hymn in the ridings road, to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God in faith, He will make thee whole. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. No by sin oppressed, go to him, for rest our God is able to deliver thee. Amen. Palihog po ko. Thank you. Sound check. Alright, mayong aga liwat sa tanan. Good morning. Okay, Group 1. Bawa. Okay, Group 2. Okay. Group 3. Oh, tatlo ka mo. Okay, good timing ka mo. Group 4. Alright, so ipag-pray nato no nga magiging punctual ang tagsa-tagsa. Amen. Kay kung alas 8:30 magbalik si Kristo, late ka. Kung pwede palang mabili ng mga late. Okay? But anyways, gapasalamat kita sa Dios no sa padayon nato niya pagtuon. Salamat nga even in my absence ang Domingo ang buluhaton nagapadayon. Amen. And way ko nag-backslide no may ginwalihan kita. Kag salamat no sa mga ara kag of course, nagapadayon sa buluhaton. Now, padayon kita sa aton pagtuon about, ang aton niya topic is about theology. Amen? Study about God. Because ang pag-intindi naton, ang pagkilala naton sa Dios, mati ka mamayo, ang muning magadeterminar kung ano klase kabuhi, iga kabuhi naton. Kag ano klase buwas damlag may ara kita. Oh. Kabalo ka mo ang tao ga kabuhi hindi isang insakto nga pagkabuhi kay way makilala ang Dios mo. Waya makilala maayo ang Dios, kabati lang siya, gapati lang sa may Dios, pero ang mga detalye nga dapat niya mahibaluan nahanungod sa Ginoo in a personal way. Wala, that is why nga tao still gakabuhi lang sa kung anong gusto niya.
no? And pasalamat kita sa Ginoo nga may Biblia kitang ginatun-an kag amo ni ang nagapakilala sa aton sa matuod nga Dios. Pag ang Dios ang ginatudlo sa aton, hindi Dios ang Biblia, hindi na matuod nga Dios. Are you with me? No? Kay ang Biblia gin-allow ni sang Dios nga maisulat para may gabay kita. No, kay kun wala tagabay maano kita, talang-talang ang tao lantawas ang una blas ang way pata Bible kundi talang-talang ta. Mangkoton kita kung mapatay ta diin makadtong aton galagway gid ta hinalungong. Tapos i-justify pa naton no aton pang depensahan nga ang inom hindi sala basta way mo lang ginasuka. Ang inom kuno hindi sala basta sa tiyan mo lang inasulod, hindi sa ulo. Nga sino nag-inom nga sa ulo yagin sulod yahaw? Are you with me? No, although nga it was a term nga inom ka lang pero hindi lang pagpasakaa sa ulo mo ang epekto. Di basta nag-inom ka na iya masaka gina sa ulo mong epekto. Kaya mo nang epekto sang alkohol. So, una lang mga balingag sang una iyang aton mga prinsipyo kay tay Bible kag way takilala sa matuod nga Dios. No, mangin matay man ta sang una nga kamo lang kakilala sa Dios aw. Tuod batiad ta man lang pro way taya sang klaro gid iya kag baskog nga pundasyon. No, ang Biblia. So right now pasalamat kita nga may pulong sa Ginoo nga ginauyatan kita. Kag pasalamat kita sa aton pungsod sa Pilipinas nga libre ang pag-uyat naton kag pagbasa kag pagtudlo no sa pulong sang aton nga Ginoo. Okay? And we are now tapos na naton ang ang natural attributes sang Ginoo kag ang moral attributes niya. Kag we are now making a study about sa equality mga kauturan sang Trinity. Amen. No? Because ang mga mga theology nga hindi tsakto nahanungod sa Trinity. So wala tatuod bin makita tinaga nga Trinity sa Bible pero ang iya thought, ang iya concept, ang iya principle ara. Para sa balasang isa ka way gapati no Trinity naggadto sa isa ka pastor, binai siyang pastor. Siya ti di endang Trinity sa Bible. Silin sa pastor ti ano na yang nahambal dira sa 1 John 5:7. No, the Father, the Word, ang Word na amo man si Jesus Christ, no, and the Holy Ghost, and these three are one. Ano nang three are one? Ano na quartet? That's Trinity. That's the principle of Trinity. One God in three distinct persons. All right? Naintindihan? So ato ni nga ginatudlo para nga makita nato no nga ang Son hindi siya inferior sa Father. Ang Holy Ghost hindi siya inferior sa the Father. Pag sila naton inferior, nubo. Hindi nubo, equal sila sa pagka-Diyos. No? They took sang function nga it seems kung tulo ko naton no inferior sa isa, pero in reality it's not inferior. They chose that function. Amen? But in essence, parihas sila, equal sila bilang Ginoo, bilang Dios. Okay? So ginpamatud-an na nato na, no? Ginpamatud-an ta na ang omnipotence nila, no? Tatlo sila omnipotent. No? Then omnipresent. Ang Father omnipresent, ang Son omnipresent, ang Holy Ghost omnipresent. Ang buot silingon everywhere present. Pag silinga omnipotent, all powerful. Amen. Then natunan man naton ang pagka-omniscient. Scient sang Trinity, no? Co-equal sila. Omniscient ang Father, omniscient ang Anak, omniscient ang balaan nga Espiritu. Okay?
Then, natunan man naton ang immutability. Anong buot silingon sang immutable? Unchanging. God never change. Amen? The same yesterday, today, and forever. So, ang Father immutable, ang Son immutable, ang Holy Ghost immutable. Alright? And natunan naton ang eternality. Natural attributes niya, ang eternality. Nga ang buot silingon sini, ang Dios, why may ginhalinan, why katapusan. Hello? Okay? In eternity past, ara na siya, no? And then, He continues to exist, no? Until eternity future. Wala katapusan. Hindi ta matungkad ang eternality. Hindi ta matungkad ang eternity. Alright? Then, gintunan man naton last time ang iyang natural attributes. Now, the Father, the Son, the Holy Ghost is equally, no? They have equal natural attributes about sa love, righteous, and holy. Amen. Amo ni ang gina-take up, no? Gindala ni Sir Louie sang nagligad. Nga ang Dios naton gugma, ang Amay gugma, ang Anak gugma, ang balaan ng Espiritu gugma. Okay, kay gugma. Then, ang Amay matarong, ang Anak matarong, ang balaan ng Espiritu matarong. Naintindihan nyo? Amo na nga ang tao nga nakakilala sa Dios, kag may Dios sa iya kabuhi, makatuon na ina maghigugma sang matuod niya paghigugma. Paghigugma sang Dios. Amen? Most of the times, ang tao, they mistakenly, okay, they misunderstood sang tinaga nga gugma. Kaya ang tao nga wala Ginoo, hindi ganman ka-intindi sang tinaga nga gugma. Pwede sila makapalangga sa pinakamataas nga pagpalangga nga tinawhanon, pero hindi sila maka-exercise ang paghigugma sang Dios kung wala sila Ginoo sa ila kabuhi. Ano na nga gugma? Inang may ara na ta kabalaka sa kalag sang tao. Amen. Na amo na nga pag wala kaya Ginoo, why ka naka-intindi sa Ginoo kag wala Ginoo ang tao? Why na siya labot sa kalag sang tao? Why na siya labot sa kaluwasan sang iban? Amen? Why taya kabalaka? Ang aton lang niya aton. So, inang ang aton lang niya aton, iyan na iya sang yawa nga prinsipyo. What is mine is mine. Iyan na sang yawa. No? Ang lain pagida ang prinsipyo sang yawa, what is yours is mine. Kung anong imo, akon pa. Ang Diyos alain, what is mine is yours. He gave His only begotten Son. Amen? Iyan na gin na anak, ginhatag pa niya para sa aton. Amo ng divine love, amo ng agape or agapaw. No? Pag singular, agapaw. Pag plural, agape. So, that is divine love. That is God's love. Kag ina siya yung mangkol na niya sang tao nga ra sa Ginoo. May Ginoo sa iyang kabuhi. Amen? No, kay hindi na pwede iya maging ara sa tao nga wala sa Ginoo. No? Ang divine love is that willingness to die for someone whom you love. Okay? Because of his soul, bangod sa iyang kalag. Amen? Ang iba niya na gusto nila mapatay kay palangga nilang tao, kay gusto nila maging asawa. Ti kay nabasted man o naghikog. Hindi na iya sakto nga gugma. Naintindihan nyo? Hindi na yung sakto nga gugma nga maghikog ka. Si Kristo, why ito yan naghikog? Intindihan nyo? Why ito siya naghikog? He voluntarily gave Himself to be crucified. Pero why ito siya naghikog? Naintindihan nyo? Muna nga magkalaruhon ta, maghambal kita, si Kristo ginlansang sa cross, nagpakamatay, o sala na, ha? Kaya pag sila nga nagpakamatay, nag-suicide, hindi suicide ang ginimo ni Jesus Christ.
Okay? Ginlansang sa cross na matay, o napatay, na muna sa, hindi nga nagpakamatay, ha? Basi magwa na ka si Jesus Christ, nag-suicide bala. Now, righteous, okay? Nakita nyo ang implication dire, ang application. Kung nakilala ta ang matuod nga Dios, magkabuhi kita righteous nga pagkabuhi. Kagong ara siya sa atong tagipusoon, magkabuhi kita sang righteous nga pagkabuhi. Ha? Oh. Kay righteous ang Dios sa gintuuhan ta. Righteous ang Dios sa ginbaton ta. Ha? Kita mo anong ambal niya sa Peter? Be ye holy for I am holy. Sino ginhambalan niya? Mga anak niya. Okay? So, amo na, no, nga very important, nga makilala ta ang matuod nga Dios. Na, lantawa, ang iban nga grupo, kay ang ilang nga Dios, okay lang magpatay ka. Kita nyo, nagurgura nila liog, brutal kaayo, ibidyo pa. You see? Allah is not the same with our God. No? The God of the Muslim is not the same with the God of the Baptists. Naintindihan nyo? Okay lang sa ila magulgul ka sang liog sang mga hindi mo kaparihas. Naintindihan nyo? Si Kristo ang iyang prinsipyo, love your enemies. Iya patsa nyo ang kaaway, ang hindi parihas nila para sa ila kaaway na pwede nila patsyon. That is not, hindi amo nang matuod nga Dios. Because God is love. Amen? God did not came to kill. Who came to kill and to steal? The devil. Iya amo ning magkari para mangawat kag magpatay. Si Kristo nagkari para luwason ang tao. Out of love. Amen? The holiness of God is the attribute of attributes. The word holiness, like sanctification, okay, means to be set apart. God is infinitely set apart from sin, Himself being infinitely perfect in all things. Alright? Amo na gani nga ang 3 tenses of our salvation, okay? Ang ginatawag nato niya justification, sanctification, kag glorification. Pag sila nga justification, we have been saved from the penalty of sin. Hello? Pag sila nga sanctification, we are being saved from the power of sin. Now, as of now, ang struggle ta ang sala eh. No? Pag sila naton nga set apart, ang buot silingon sina, ano ko no? Now, we are saved from the power of sin. Nga hindi na ta magpaulipon sa sala. Kay hindi na ta para sa sala. Set apart na ta. Ang ikatatlo nga tense siya, ang sa future is, we will be saved from the presence of sin. Nga wala na gid ang presensya sang sala. Kay subong arap ang presensya sang sala eh. Hello? No? Kagamhanan ang sala. Na-notice nyo nga kadali magpakasala? Kahapos magpakasala? Ha? Mas mahapos magpabilin sa balay kag hindi magsimba kaysa magkadto ka sa simbahan. Correct? Iban sa inyo guro, ari ka mo di, pero damo pa mga struggles bago ka mo kakaridi. Di ba? Damo pa kung isa nga sawayay sa kabataan, ug tasanay. Adlaw na, dasiga na, adlaw na, way kapagpaligo. Di ba? Correct? May mga struggle, mas mahapos ang hindi magsimba kaysa magsimba.
Hello? No? Grabe ka powerful ang sala. No? Mas mapos mag-enjoy sa sala. Not realizing kung anong konsekwensya kaysa maghimo insakto. Tamos kalibutan, hambalon kaya nga kung wala ka bisyo daw, agi ka. Pero hindi man natuod, pirmi ko ninambal sa inyo, hindi man natuod. Nga ang agi, wala mga bisyo. Lantuan yung mga agi, perti ka mga bisyuhan. You see? Hindi natuod, yawa na nga prinsipyo. Inang wala ka bisyo, hambalon ka nga daw agi ka. Kabalo ka mo nga ang tunay nga lalaki, ang lalaki nga kabalo mag-say no to sin. Tunay nga lalaki, kabalo maghambal nga no, basta sala. Munang tunay nga lalaki. No? Pero pag compromiser ka, duda ko sa imo. Nga away kaya panindugan na. Tunay ka ganyan lalaki. Nga madala ka lang sa baso nga itagay sa imo. Madala ka lang sa stick sang sigarilyo nga nagaaso. Diba? Uway na mga utok pero ginaulipon ka. Are you with me? No? Pag tunay kang lalaki, you can say no. Alright? Pas kalibutan ko mo na abing sala. Very powerful ang sala. No? As if acceptable na. Nga okay na lang nga palahubog ka. Okay na lang nga talang nga bisyo ara sa imo. No? Kag daw accepted na lang sa mga kababayinan nga, ati, way man tabi, pangitaon nga wala bisyo mo. Huy, may ara pa. May mga tarong pa ya, may mga tarong pa ya nga mga anak sa Diyos. Amen? Oh. Si Adi, pastor, no, abi kay way naman ta may makita, abi nga wala bisyo mo, ti tiyagaan ta na lang ni. Kita nyo? Oh. So that's wrong. Very powerful ang sala. But siling sang Ginoo, sang na-save na ta, anak na ta sang Dios, our lives is, no, supposedly only, should be only for God. Yield your members as instruments of righteousness. Kaysang una, instrumento man kita sang kalautan sang wala pa kita sa Ginoo. Na very important makilala ta ang Diyos. Amen? Hindi siya Diyos nga palahubog, hindi siya Diyos nga sugarol, hindi siya Diyos nga adikon. Ha? Hindi siya sa Diyos nga ang kalipay dutanon, nga ang resulta imoralidad. Intinihan nyo? No? Inaabalang baylihan, pangamuyuan. Okay? Sino man nga hindi matuod niya Diyos ang inapangamuyuan na, kay ang Diyos siya hindi magsabat sa amo na pangamuyo. Kag kung tarong ka nga anak sang Diyos, hindi ka mangamuyo sa baylihan. Kay activity na sang yawa. O mamangkot ko sa inyo, honestly, sa mga lalaki nga makatos baylihan. Anong tuyo sa mga lalaki makatos baylihan? Mabayad. Para makahawak sa hawak. Diba? Makauyat sa hawak sang babae. Sa baga sang babae. Labi na kun, no, medyo game nga babae, mahakos-hakos pa na, di mabunggo-bunggong dughan niya. You see? Kagang ibanda, pag puli, hindi kalambot sa ilabalay. To hindi. Duog na sang last. Duog na sang kailigbon. Lantawag ka ilinaway ng mga kalalakinan. Gay nagaway. Hello? Oh. Kay bisan bulahoon ang mabayli sa imo, hindi ka kabalibad, kay nagbayad na. Oh. Saan na masuka ka sa baho, sina kay hubog na.
Oh, ang ilok sina Baho Granada. Hindi ka kabalibad. Ay, nagbayad na mo. You see? Oh. Public scandal legalized by music. Pasunatahan lang ka mo, pwede ka na hakson sa lalaki. Pero kung wala sunata, hakson ka sang lalaki, may kundi mo sa pag-iakusar sang ano? Ha? Anong kaso gani sina? Malicious mischief? No? Oh. Pero kung patukaran lang sang musika, away, legal. Mapahakos-hakos na tanang babae. Grabing gahom sang musika, no? You see? Grabe ka, marot ang yawa. See? Now, amo na nga talupang doon ta ang Diyos tayo balaan. Okay? Amo na ni kasimple Would you believe nga kung ari si Kristo mabadyong sa upod sa imo? Matungit sa upod sa imo? Ha? Mainom siya upod sa imo? Muna na kasimple nga pamangkot. Na? Oh. That's why pasalamat ang pagi sa Biblia, makilala tang matuod niya Dios. Ang iya karakter, no, ang iya attributes, para nga mabalanta kung may Ginoo kita kay ang kabuhita makonform ni sa iya moral attributes. Amen? Now, the three persons of the Trinity has the same work in the resurrection of Jesus Christ. Okay? May parihas sila nga trabaho sa pagkabanhaw ni Kristo. Look at sa Romans 10:9. Let us see the Father. Okay, Romans 10:9. Romans 10:9. Pwede magbasa kung sinong makauna kita. Bible drill kita. Romans 10:9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, hello? Amo ni prayer of salvation. Okay? Damo ang mga negative nga ginalida naton ang tawo. Pero ano nga basang Bible? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, ari iya ang point naton, that God hath raised him from the dead. Sinong God yung ginahambal? The Father. Hello? Nagbanhaw sa iya gikan sa mga minatay. Ang mga wala gapati Trinity, ginagamit nila ni nga bersikulo separate from other verses. Ang ginatawag ini nga out of context nga pag-interpret. Private interpretation. Pag i-private interpretation tang Bible, masala. Pwede ta magsala. Okay? So kinanglanon within the context, no? Ang immediate context siya, ang mga verses around it, no? Ang chapter around it, and then the whole book. Amen? The whole Bible. Hindi ita pag i-private interpret. So kung amo lang ni, pwede masiling tao lantawa, si Jesus iya gamay kay sa Dios kay ang amay nagbanhaw lang sa iya. Kita nyo? Nakita nyo? Pero danay ka, bago ta mag-conclude, o si saon tanay ang bugos nga Biblia. So diri ang amay nagbanhaw kay Jesus. Look at sa John 2. John chapter 2. Alright, John chapter 2. Ara na. Verses
19 to 21, basahon ko diri. Excuse me. Jesus answered and said unto them, sa mga Hudiyo ni nga nagapamangkot sa iya. Okay? Now, sila niya, Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? But he spake of the temple of his body. Hello? Sila nga laglagan ninyo ini nga templo, kag sa 3 ka adlaw, pagabanhawon ko ini. Pagabuhion ko. Abi nila ang templo, ang literal nga templo ang namin ni Kristo. Pero siling sa 21, he spake of the temple of his body. Ngang buot silingon niya ang iyalawas. Amen? Mapatay siya sa physical niyang kondisyon. Siyempre sa iya pagka-Diyos, way siya kamatayon, kaya ang Diyos wala kamatayon. Amen? Now, kag sa ikatatlong adlaw, anong ngambal niya? Banhawon niya ang iya kaugalingon. Ano nga ba ni Jesus? I will raise it up. Amen? Sinong mabanhaw? Si Jesus. Siling to kaina, sa Romans 10:9, ang amay among mabanhaw. Na? Dire, siling ni Jesus, siya ang mabanhaw. Siling naman sang iban, lantawan yung Bible ga ilinaway. Ang Bible ga binungguanay. Siling sa piyak, ang amay ang mabanhaw. Tapos dire, hindi naman ang amay, si Jesus naman. No? Ang prinsipyo dire, hindi ni contradiction, kundi supplementation. Hello? Anong buot silingon sang supplementation? Ang wala na hambal sa pihak, supplementuhan sang sa pihak para makita taang whole picture. Daw puzzle bala? Sino kagihampang puzzle? Munabi kayang hampang nyo ya, tungit mo. Puzzle, di ba? Na may picture ina, tapos ipangkat na siya, kaglaptahon, so iuli mo na siya para makita mo ang bugos nga picture kung ano siya. Hello? By supplementing its part on its proper position. So, amo ni ang prinsipyo diri. No? It is not contradiction, but supplementation. Hello? So, buot silingon nga, ang amay nagbanhaw, si Jesus nagbanhaw. Kaya co-equal sila in power. Omnipotent sila. Na nagkaintindihan ta? No, basi mapati-patibla ka, ay tuod no, siling dito sa John 10:9, ang amay mabanhaw, ti nga diri si Jesus naman, ano ning Bible man? Muna nga bago ka mag-conclude, hibaluaan ay ang rules ang interpretation. Amen? Kinalano ni baluon taanay ang proper hermeneutics. Okay? Amo nang iban bala, ng makabasa-basa lang sang Bible, pataka na lang dayon, no? Siling mo sino nga bright, kay pataka lang siya nga wala kaintindi sang proper, no, hermeneutics rules. Naintindihan nyo? So, co-equal in power sila. So, the Father has the power to raise. Jesus has the power also to raise. Let us see the Holy Spirit. Let us see the Holy Ghost. Romans 8. Balik ta sa book of Romans. Romans chapter 8, verse number 11. Ano?
But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. Klaro? Ha? Yakon ang Espiritu niya nga nagbanhaw kay Kristo Jesus gikan sa mga minatay, nagapuyo sa inyo. Na, ining the same nga Espiritu, balaan nga Espiritu nga nagbanhaw sang lawas ni Kristo, amo man siya ang balaan nga Espiritu nga nagapuyo sa tumuluo. Nga ari sa aton tagipusoon. Amen? Ginklaro pagid, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Hello? Klaro? Balaan nyo, may mga marot nga nagagamit sa Bible para lang magwa nga siya maalam kag siya insakto. To the point nga ginatwist nila ang Bible para nga magwa sila nga insakto. Inang mga debatidor, wala na sila hindi na concern nila yung kamatuuran. Muna ngang Biblia ga dumili sa aton magdebate. Kaysa debate, hindi ka matuuran da iya ang handom sang iban, ang handom da iya sang isang magdaog. Naintindihan nyo? To the point nga ang pulong sang Ginoo kung kaisa, nahimo nga kaladlawan. Kaysa debate, insultuhanay na mo. Notice nyo? Kag sa debate, bisan insakto ka pa kung hindi ka maayo magrason, magwa ka nga sala. Diba? Kung alang-alang ka, hindi ka magdebate. Kag para safe, hindi ka na lang magdebate. Kung hindi man siya magpati, so, nga sagad gagigabai sa iya, hindi man siya magpati. Kadto sa iban, kay may ara iya mapati sa aton. Nag-usik man tayo sang panahon, tana sa ila. Diba? Lantawan niyo bala, usually, ang mga debatidor nga mga pastor, no, nang sagad na ng kadebate, napabayaan nila ila local church. No, tandaan ta, why tayo gintawag sang Dios? Kami nga mga pastor, why kami gintawag sa Dios para magsagad dinibate? Gintawag kami sang Dios para magwali sang pulong sang Ginoo. Na? So may mga, sa Bible, pastor, may mga argumento man da, may argumento man. Kisa mga hindi mo malikawan nga ara na bla. Pero argumento yan, hindi debate. Kaya ang debate yan, may moderator, gidna, may, no, di ba? May rebuttal, may question. Kaya tinutuyo daya, ang question hindi ta nga mahibaluan. Ang question iya para to prove you wrong. No? Kita iya, kung magtuon ta Bible, ang question iya para kabaluta. Sa debate ang question para i-prove ka nga sala ka. Lantawan nyo, sa debate, kay ang ma-interpolate na, di ba? Ang i-question nyo sa imo para pamatudaan nga sala ka. Hindi para pamatudaan nga insakto. No? Kita yung mag-question ta, ang ato niya isip, mabalaan nga maturan. Maintindihan ta. Why tayo ga-question para pasinungalingan kung sa Tagalog pa, no? Para pa matudaan niya sala siya, no? Sa debate ya muna mo. Muna nga sa Romans chapter 1, taon na pala, Romans chapter 1. Kay basing iban sa inyo bla kay sa Bible damo debate mo. Diba? May mga Bible bap na subong nga sagad debate. Okay? Well, we respect iti ilaman na iya, local church man ta.
Pero kita, no? Nilanta nila paghambalo niya, kay white nyo, hinalungong, baw. May ara ta basihan. Amen? Look at sa verse number, ara na ka mo, Romans chapter 1. Verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. So ginpayag diri nga ang Dios akig sa ano? Mga pagkadi Diyos nun kag pagkadi matarong sang tao. Alright? Nga ginpagwa nila iya nga ang Biblia ang kamatuoran daw hindi tsakto. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Hindi bala naton niya ang proof sang realidad sang Dios ang ano gani creation, no? Oh, creation isa ka bagay nga nagpayag sa Ginoo. Ariyo ginambal sa verse number 20. 21. Because that when they knew God, nakilala nilang Dios, why nila ginimaya siya bilang Dios? O kung naging mapinasalamaton, kundi naging mga pakok, walay pulo sa ilang mga imahinasyon, panguna-una, kag ang ila buang-buang nga tagipusoon na dulman. Pag sila nga foolish, no, out of proper mind. No? Professing themselves to be wise, they became what? Nagpaalam-alam bala pero buang-buang gali. You see? Ay damo-damo, no? Mga debatidor lang daw nyo bala. Kita nyo? Siling mo do sino ang mga maalam. Pero kabuangan ang ilang ang mga ano? Mga prinsipyo ang ginatindugan. Diba? Oh. Imagine mo, may ara nga nagambal nga. Amigo ko nga pastor, gawali sa jeep, bin sa Mulakya. Tapos ang ambal siya nga ang Bible, kabi na nag-compile. You see? Pusang pamangkoton siya sang kaluwasan, o ay mo sa kabalo. Ikaw na ka mo nag-compile sa Bible, o ay ka mo kabalo sang kaluwasan. Diba? Very simple. Diba? O, ibutang ta kung kamugin man nag-compile. So what? Nag-compile man lang kamo, pero why nyo mangin gina-apply ang nasulat na? Ano pa, hindi ka mo luwas? Oh. Pero actually, ila lang na. Di na tuod niya silang nag-compile. Wala mo, pag nag-google ka, hindi tanan sa Google da, tsakto. Hindi tanan sa AI, tsakto. Kaya ang nag-feed sila man. Tao man nagyapon. Yeah, ti siyempre, kung hindi insakto ang iyang prinsipyo, siyempre pagwaon man na nila nga ilang insakto. Siya mo lang i-feed nila pag dira ka lang mag-rely, hindi ka mag-rely sa Bible, no? Kag sa tuod nga history, matalang ka. Balang, ang isa lang guro ka mistake sang mga Baptist. Ang mga Baptist gidabi iya, na-focus kita ya sa evangelism. Mga Baptist gid iya, na-focus sa soul winning, discipleship, mission. Amo na nga wala sa mga Baptist gid sang una nga mga kilala nga historian. Kay wala na ya panahon magsagad sulat. Kay ang ginatulok iya kaluwasan sang kalag sang tao. No? Bisan ba gani ang history sang Baptist ginpanguha pa ni sa mga sinulatan sang mga tao nga hindi mga Baptist. Nya nag-testify sila kung ano ang ila nahibaluan sa Baptist. Nang Trail of Blood. Ang iban sinadira nga mga portion ginpangkuha no sa sinulatan sa mga tao nga hindi even mga tao nga
kontra nilang mga Baptist. Pero sa ilang sinulatan, no, ginpahayag nila kung ano ang ila pagkilala sa Baptist. No? So muna, nya wala sang grabe gid nga mga debatidor kag mga historian, no, during the time ang mga Baptists. No? So sining ulihin na lang ti bangon na sang technology, damo na mga Baptist nga mga writers na, no? Now, klaro na klaro? No? So the three persons of the Trinity has the same work in the resurrection of Jesus Christ, proving their co-equality. Naintindihan nyo? No? Kay siling ko may duha ka grupo nga wala gapati sini. Mga aggressive ni sila. No? Wala gapati sang Trinity. Ginatawag sila nga mga oneness. Pero ang oneness may duha ka klase. Ang oneness hindi one lang. Two. Amuning oneness nga two. Duha sila ka klase. Di ba na-explain ko na last time? Ang isa ka oneness, ang ila pagpati, no? Nga si Kristo, ang amay, kag ang balaan nga espiritu, isa lang ka persona, isa ka Diyos. Isa ka persona, isa ka Diyos. Muning kay Almeda nga grupo. Na? Oneness. Si Jesus, ang amay, kag ang Holy Spirit, isa lang ka persona, isa ka Diyos. One person, one God. Ang Bible, nga ginatuuhan ta, ginatudlo sa Bible, one God, three persons. Amen? Tapos, ang isa ka oneness, amo ni, ang amay lang ang Diyos, si Jesus kag ang Holy Spirit, hindi. Amo naman ni sila iya ang mga JWs, INC. Hello? Sa ila iya ang Diyos ang amay lang. Si Jesus hindi Diyos. Ang Holy Spirit hindi Diyos. Ang isa iya, si Jesus, ang amay, kag ang Holy Spirit, isa lang, ka Diyos, isa ka persona. Ang isa, ang amay lang iya ang Diyos, si Jesus, kag ang Holy Spirit, hindi. Kilala nyo na? Bala nyo na? Muna silang ginatawag ng mga apostolic, bala, nga Pentecostal. Oneness na sila, ang amay, si Jesus, ang Holy Spirit, isa lang. So, that is wrong. Because the Bible teaches there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kagumbasahon tang context, kita naton na distinct in person, one as God. Okay? Ayos? Hindi naman gani tani ni issue gid ano. Amen. Kay silingo gani pag abot sa kape, way man gani issue sa tao. Timpla man lang ang tao. Nga mag-inom sang 3-in-1. No? Pero nga pagkaabot sa Dios. Palibugan pa nila, baisan pa. Mahimo pa sang sala nga doktrina. Ang Bible ginsulat ni para tuuhan ta. May mga bagay sa Biblia nga hindi ta fully maintindihan, kinanglanon ta i-exercise ang pagtuo. Budlay naman ni bala, no? May ara man dangerous side ang pagiging rationalistic. Naintindihan nyo kanong rationalism? Rationalistic? Nga everything should be reasoned out.
nga ang tanan dapat may explanation. Ang tanan may explanation man gid na. Pero Diyos lang na ang maka-explain sang tanan. Hindi kita ka-explain sang tanan. Kung ano lang ang ginhatag sang Dios sa aton, nga maintindihan ta, amo nang para sa aton. Ang hindi ta pasubong maintindihan, maybe 1 year from now, 2 years from now, ipahayag sa imo sang Ginoo, paintindi sa imo pagi sa pulong niya. Amen? Or kung hindi gid, tos piyak kinabuhi, sigurado, paintindi gini sang Dios sa aton. Everything has a reason, pero sa Diyos na iya. Sa aton, hindi tanan ma-reason out ta. Mga na siling ko, ilong mo lang gani, hindi ka ka-reason out, nga amo ng ilong mo. Di ba? Di ba nata mo sa atong galibog ang ulo mo nga, amo na yung shapes ang ilong mo? Ilong pa lang na. Ha? Nga nga putot kaya? Nga si nanay mo taas man, si tatay mo taas man. O delikado na, kasi sino kaya bata? Pero may mga sitwasyon katulad sina. Isa daw ka irrational bla, masiling ka nga, taas man tatay ko, taas man nanay ko, nga putot ako ya. May mga ara nga, putot nanay ya, putot tatay ya, siya ya taas. O, explain mo na. Tanan ma-explain? No. Amo ng Trinity, hindi tani fully ma-explain. Pero kay ginhambal sang Bible, kinanglanon ta i-exercise ang pagtuo. Since the Bible says it, we just need to believe it. Amen. Okay? Kaya kung ang tanan maintindihan ta na, Diyos na kita. Isa may mga tao nga gawa ka lang sila, no? Patarasak lang sila sang hambal, nga sila kaintindi. Yung tanan na, pastor sa Bible, intindihan ko na. Baw! Pag may makita ka mo, tawa mo na ludhi. Pag tawag nga, Lord. Kaya kung nabalaan niya na tanan ng Bible, bot silingon, Diyos na siya. Or, gangasa lang siya, sangway siya kaintindi. No? Daw gaasa lang sa sang. Okay, klaro? Now, ma-proceed kita, no? Sa palamangkutan nun, how can we know God better? Dapat magtubo ta sa pagkilala sa Diyos. Kadamo sa ato naging stagnant ta sa pagkilala sa Ginoo. Dira na lang asta. Hello? Dapat continuous. That's why I like the song ng Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Hello? Okay? The same sa kantang Higher Ground. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. But silingon na, the more gagrow ta, the more makilala tang Diyos. Amen? How can we know God better? Sometimes gabitter ang kabuhi ta because we do not know God better. Ha? Gapait ang aton kabuhi kay kulang ang pagkilala ta sa Diyos. Amugin man ang resulta,
Kisa kahapo sa aton magsunggod sa Ginoo. Kahapo sa aton magkumod sa Ginoo. Kahapo sa aton magrebelde sa Ginoo. Kahapo sa aton ma-frustrate, no? Why? Because kulang ang pagkilala ta sa Dios. Ha? Intindihan nyo? Isa kahapo sa aton magsiling nga, "Baw, ano na ni Lord?" Tama, hindi? Ha? Tapos siling kita nga, "Lord, kasimba man ko, Lord. Kada bulan, Lord, kaduha. Nga aamo ni Lord ang katabo sa akong kabuhi." Why kagikainchindi? Why mo ginakilala mayong Ginoo? Muna nga gapa naman kutanon ka pariya sina, kay kaduha ka lang gali magsimba kada bulan. Late ka pa mag-abot. Una ka pagwa. Tapos agahan ka lang. Ano abi pagkakilala mo sina more sa Ginoo? Di ba? If we want to know God better, we need to know Jesus Christ better. 1 Peter 3:18. Sino ka memorize? 1 Peter 3:18. 2 Peter. The last verse of the last chapter of the book of Peter. But grow in grace. Concluding verse na niya. Katapusan na niya bersikulo sang sulat ni Pedro. Ha? But grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the perfect revelation of God the Father. If you know God better, know Christ better. Kilalahon ta si Kristo, magtubo kita sa ihibalo sa pagkilala sa kay Kristo Jesus. Amen? Pwede ka magkadto sa simbahan, pwede ka mabautismuhan, pwede ka makaangkon sang posisyon, and even ang pastor pwede maging pastor, pero kung waay makilala si Kristo bilang personal nga manluluwas, anong matabo? Fake lang na tanan. Fake lang na tanan. Pag wala ta nakilala sang insakto si Kristo, why ta siya naangkon, bisan maggasimba ka, bisan may posisyon ka pa, bisan ga involve ka sa ministry, tanan ang ginahimo mo, piki lang na. It's all fake. It's not true. Hello? And sooner or later, ma-reveal na. No? Ang pagiging artista, hindi na hasta mintras. Inangga inarte lang ta. It should be genuine. We should genuinely know and have Jesus in our hearts. Amen? Kaya pwede may ari diri nga, siyempre, huwag ka may mahimo kay authoritative ang parents mo. Ari ka. Gaupod ka lang kay ti out of maybe fear sa imo parents. Ari ka lang. Pero huwag ka personal nga relasyon sa Ginoo. Or maybe, ari ka lang because of your boss. Hello? No?
Kaya hindi ka kabalibad sa imo boss. Ari ka lang pero wala ka personal nga relasyon sa Ginoo. Or maybe ari ka lang kay ang imo ya tinutuyo damo tao sa simbahan mabaligya kasang imo, no? Sara Lee, Avon, ano pa? Ha? Natasha. Ha? Personal collection. Ang iba niya, open your Bibles. Ang imo niya, open your brochure. Para daw, ano ni, pag sila nga open your Bible, amo man pag-open mo sang brochure. Hindi gali Bible ang imo na uyatan. No, that's, you know what? May mga tao nga sinaamo na sa simbahan. Hello? That's why ako gahambal ko, hindi nyo na pag-ipagwa ng mga brochure nyo. Ha? Sa tion sang simba. Kag para safe, hindi na lang na pagdala. Kay basi balagawali, no? Ang isip mo. Okay? Para sa balasang inang tigulang ang kapangayo-kayo na bla. Nga grabe nga soul winning tana sa iya. Galing kay lain gilabi ang sa isip ya. Makahatag kami sa imo prong kalag mo importante simba ka. Bo nagsimba. Way magapamati sa simba ang ginatulok kay iya kung sino sa inyo ang daw panulok ya daw may kwarta. Kaya pagkatapos simba palapitan niya. Maginamo sina, hindi na tuod nga kaluwasan. O ay makilala, kag hindi magtiner sa simbahan. You see? Because the anchor that will hold us to stay in the church is our relationship with God. Ha? Nga ang agapabilin ta, bangod sang relasyon ta sa Ginoo. Bangod sang Ginoo sa tagipusoon ta. If you do not personally know Christ, ngang botselingon sini, you do not have Him in your life, in your heart, well, you will not appreciate, no, in the long run, no, in the coming months, in the coming years, you will not appreciate, no, Christian life. If you do not really have, no, the presence and the person of the Lord Jesus Christ in your heart. If you do not have a personal relationship with Christ. Ha? So don't fake it. Make it real. Amen? Know His Son. Number 2, know His Scripture. Know His Word. Once you are born again, or you are a child of God, and know God's Son, Jesus Christ, and have Him in your heart, you only know His saving power. The next step involves studying His Word. He left for you to read, love, memorize, and apply in your life. Amen. Okay? Hindi hasta lang ta sa pagbaton sa Ginoo. Okay? Kinanglanon mag-grow kita sa balaan niya kasulatan. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Take note. But thou shalt meditate therein day and night.
day and night, that thou mayest what? Observe to do whatsoever all that is written therein. Amen. And then, thou shalt make thy way prosperous. Amuning nanamian ta. Ang prosperous nga, kabuhi. Sino manabi sa aton ang hindi gusto maging prosperous? Ha? Tanan gusto maging prosperous, di ba? Ang sunod pagid and have good success. Pero bag-o ang prosperity ngayon sakto kag good success. We need to familiarize the Word of God. For in this way only, we can know God better. And the more we know God better, the more God will bless. The more we can relate better to Him, and the more we can expect a better life. Hello? Paano ta makarelate mayo sa Diyos kung hindi ta siya kilala? Di ba? Ang inahambal ko bla sa inyo, paano ka makarelate sa isa ka persona sang maayo nga hindi mo kilala? Di ba? Sa birthday niya, hatagan mo siya sang ibutang ta, hatagan mo sa t-shirt, color pink. Nga hate niya ang color nga pink, gali. Ang favorite color niya, blue. Di ang pamangkot, manamian na siya? Hindi. Nyaway ka makarelate mayo sa iya, kay way mo siya makilala. A very simple illustration. Hindi bala kung maghatag kita sang gift, we see to it nga ang gift niya ginahatag ta, among nanamian sang ginahatagan ta. That's why ang proper ga pamangkot kita anong gusto niya. Hello? Kaysa maghatag lang kisa kita, surprise, no, na-surprise kin man sa kay hindi niya gusto. Correct. Out na lang na kung kaisa, no, sa at least may ginhatag. Pero deep inside his heart, hindi niya man na magamit kaya hindi man niya na gusto. Hello? No? Ang manamian sinaiya ang mahatagan. Na. So ang point naton, we can relate better to God if we know Him better. Pag nakilala ta maayong Diyos, dira kita makarelate sa iyasang maayo. Amo na yung kaysa bala, pamati ka mo, kisa ang mga responses naton bala, sa tinion nga, no? Nga may problema, I will be preaching on that, no, Ron? Hindi tama because ignorante ta sa Ginoo. Kisa pang elementary lang problema sa spiritual life. Okay? Mamatyagan sang iban daw pang college na. Why it is because bisan simple kaayo ang problem, kung hindi ka kabalo sang solusyon, mabudlay gid man. Tama? Bisan pang elementary lang na nga problem solving, kung why kaya kabalo sang solusyon, mabudlayan ka gid man. No? Kaya mo na kisa sa Christian life naton, kay hindi ta kilala kaayo ang Ginoo. Kung lang taon ta kasimple malang na nga problema.
Pero nga daw kabudlay-budlay haw, kag hindi tsaktong pangsulbar. Ha? It is because we are ignorant sang proper nga solusyon. Hello? No? Bisan ano pa na yung kabudlay-budlay sang problema kung ang solusyon na balanta. Diba? Aga puro panihol ka lang na iya. Diba? Oh. So, we need to know God better by knowing His Son, knowing more the Lord Jesus Christ, and knowing His Scripture, the Word of God. Because in here lies prosperity and good success. Gusto ta mangin madinalagon? We need the Bible. Okay? So, very, very simple, no? Now, number 3, know His will for your life. Oh. Hibaloon ta, kilalahon ta, ang iya kabubuton para sa aton kabuhi. Amen. Hibaluon ta, kilalahon ta, ang aton, ang kabubuton sang Dios para sa aton kabuhi. Bilang mga anak sang Diyos, pamati ka mo. Anong gusto sang Diyos sa aton? Pag-abot sa aton balay, pag-abot sa simbahan, pag-abot sa eskwelahan, pag-abot sa trabaho. Hello? Ano ang gusto sang Diyos para sa aton? Hibaluon ta. O, mati. Balo ka mo nga agagam mo sa balay. Kaya ang mga bata, why sila kabalo sang kabubuton sang Dios bilang anak sa sulod sang ila balay. Gabato sa ginikanan. Mangkot, kabubuton bala sang Dios kung ikaw luwas na anak ka sang Dios, kabubuton bala sang Dios para sa imo, magbato ka sa ginikanan mo? Mag-ilinaway ka mo sang mga utod mo? Kung isa gadalahig lang ang simbahan. No? Diba? Gadalahig lang isang simbahan. Silin sang iman. Gasimba madabata ko ay manggabago. Oh, 5 pa lang gani kabulan gasimba di. Sa imo, pila na nakatuig, ay mo gani mapabago. Ano matyagan mo sa simbahan, Majek? Kisa ka discourage pa ng bata mo kay pag-abot sa balay, birahon mo. Ibago pa lang na. Isa mo na bla, may mga ginikanan bla nga way kinsindi. Sa ila, pila-pila nakatuig bata nila, way gani nila mapabago. Diri pila palang kabulan, tangitaan nila, abi nila magic. Ngang pagbago sang kabuhi sang tao, proseso ina. Amen? Ano, pamangkuton mo, basulon mo, sinong may sala, kung binasulay na ginman, ikaw yung may sala, kay dugay-dugay na sa imo, hindi ka kabalo. Pero balik taliwat. Para mawin nyo na sila, kamo nga mga pamatanon, ibalo nyo nung kabubuton sa Ginoo. Na? Mga binata-bata nga isip. Amo nang gapalain. Amen? Na? Ibalo nung kabubuton sa Ginoo. Amen.
kung bata ka, anak ka, submitar ka sa ginikanan mo. Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Tapos kung ginikanan ka naman, nurture mo imo kabatanan sa dalanon sa Ginoo. Ha? Do not provoke them to anger. Nga aga rebuilding kabataan, kay wala man sa lugar nga disiplina. Isa hindi na disiplina, torture. Hello? Oh. Dapat ka balugid. Ang asawa dapat kabalo ka sang kabubuton sang Ginoo para sa imo. Hello? Kasi kagamong balay kay hindi ka balo, anong kabubuton sang Diyos para sa imo? Ginplastar na sang Diyos para maging orderly ang balay. Ginplastar sang Diyos para maging orderly bisan diin ka, sa eskwelahan ka, sa trabaho ka, diri ka sa simbahan. Mati ka mo ha? Kay bisan diri sa simbahan, magamo ang simbahan, pag ikaw nga membro, hindi ka kabalo sang kabubuton sang Diyos para sa imo bilang membro. Kabalo ka damo simbahan nga kagamo, dugay-dugay divide. Hello? Ha? Pasalamat ta sa Diyos, sa grasya sa Ginoo, nga natudloan kita sang maidid. No? 33 years na kita as a church. Salamat sa grasya sa Ginoo. Why ta kaagi divide? Why ko ginapangamuyo nga mag-divide ta? Kay kon ang membro kabalo lang sang kabubuton sang Dios, wala division nga matabo sa simbahan. Ha? Kay pag membro ka nga ginbutang ka di sang Dios, hindi mo role ang i-divide ang simbahan. Role mo nga maging blessing ka para magpag-on ang relasyon sa sulod sang simbahan. Makabulig ka magnaming mga relasyon ta. Amen? As a church family. No? As a church family. And hindi mo role nga mag-create sang gamo sa sulod sang inyo. Hindi na will sang Diyos. Ha? Hindi tatanan palarihas personalidad. Pero papangababawon tayang kabubuton sa Ginoo. Ha? Sa sulod sang simbahan, anong amba sa Ginoo? Love one another. Ang iba niya, love anay one another. Love one another, pray one for another, bear one another's burden. Ha? Hello, pray one for another. Ang iban nga pray man, no? Sila niya kabalo kabala, bisan ginakontra mo ako, ginaprihan ta ka. Unang nami, no? Amen? Pero siguraduhon mo ang content sang prayer mo, insakto ha? Naprihan ta ka nga, sana kunin ka na ni Lord. Daw ka nami na tani, insakto man na nga ginaprihan mo. Pero ang content gali sang prayer mo, hindi man ka bubuton sa Ginoo. Sana kunin ka na ni Lord. Hibaloon tang kabubuton sa Diyos. Tandaan nyo ha, hindi kita dapat mag-create gamo, division. Damo-damo sa Bible, avoid division. Mark them that cause division. Ang una sa simbahan, may disciplinary action kita. Nga ginahimo sa mga unruly, nga mga miyembro nga hindi nag-conform sa pulong sa Diyos. Amen? No, siyempre may proseso, hindi man nagulpihanay. May step 1, step 2, step 3.
Mayara sa Bible eh. Una, hambalon ka. No, kung di ka mamati, madalas ang witness, hambalon ka. Kung di ka pagin mamati, dalon sa simbahan. Kung di ka mamati sa simbahan, pagwaon ka sa simbahan. Kay halitan mong simbahan, mag-amo ng imo attitude. Ini nakabubuton sa Ginoo. Why tadigin butang sang Dios para maging creator ta sang gamo. Ginbutang tadi sang Dios para maging blessing kita. Amen? No? So para makilala tang Dios, ibaluon tang kabubuton niya para sa aton kabuhi. No? Kaya the more mo mabalaan ang kabubuton sang Dios, the more mo siya makilala. Kung ano siya ka mahigugmaon, kay why siya sang kabubuton nga malain para sa aton. Ang kabubuton sang Dios para sa aton, it may not be easy and convenient, pero it's the best for us. Naintindihan nyo? Ay, abi niyong pagpastor, mahapos. Ha? Abi niyong pagpastor, mahapos? Hindi. Amo na, jutay ka surrender magpastor. Sige be, sino gusto magpastor? Oh? Sa mga lalaki, sino gusto magpastor? Kaya way man pastor nga babae? Namo ay? Bating mga staff ta daw ay di? Pero since ginhibalo ko yung kabubuton sang Diyos para sa akon, bisan hindi mahapos, ihaboy mong gusto mo nga personal, ihaboy mong mga ambisyon mo. Hello? Buyan mo na. Kagbuslan mo sang kabubuton sang Ginoo. Hindi mahapos buyan ang imo mga ambisyon. Oh, hindi hapos na. Kita nyo ang iban ginakontra ka ginamaldisyon sang ilang ginikanan. Ang iban ginapalayas. Nagsunod ka sa kabubuton sang Diyos, palayason ka. Di ba? Nagsunod ka sa kabubuton sang Diyos, hindi ka paghatagan palanublion. Ay hindi na mahapos yung mga bagay. Okay lang na kung wala pala noblion, pero kung pala noblion nga mga iniktarya, nga mga propiedad, hindi niya basta-basta. Grabe no, ang sala mo, nagsunod ka sa kabubuton sang Diyos. Hello? Oh. Kita mo? Oh. Nabalanggin brikan kaniya kay hindi ka mag-kiss sa iya? Kay gusto niya iya mag-Ginoo pero medyo bastos? May mga ginsunod mo lang yung kabubuton sa Ginoo. Tapos amo na, hindi ba masakit na? Ang iban sa inyo daw, galipog ang Pero dira mo, more makilala ang Diyos. Kay sometimes amo ning Ginoo, kinanglanon anay sang Dios pamatud-an, nga willing ka, masakitan, kag willing ka magantos para sa iya, bag-o niya, ipahayag sa imo ang mas manami nga kabuhi. Di si Pabla, ini mahapos bayaan mong tuba. Tama hindi? Hindi mahapos na bayaan. Inang kada hapon, no, gatalagsik ang laway mo, istorya ka mo sang barkada mo, sige tagay-tagay sang tuba. Munang ginapalaba mong imo biguti, kay tagasala sang balok blaw. Pagkatapos mo inom ang balok, ari di o.
balo ka mong kabubuton sa Dios, sometimes sa una hindi ta maintindihan fully. Pero tandaan ta lang, ang kabubuton sa Diyos is the best for us. Pero sometimes hinanglanon ta anay masakitan. Kay gusto sang Diyos i-prove kung willing kita mag-sacrifice. Pag nakita na sang Diyos nga willing ta mag-sacrifice, willing ta masakitan sa pagsunod sa iya kabubuton, balusan mala na iya sang Diyos sobra-sobra pa. Lantawan nyo bala? No? Kamu sang una, sang intalikdan yung barkada, di ba? Mga barkada nyo, nasuyaan ka mo. Correct? Iba ng barkada nyo, nangakig sa inyo. Ha? Ginalibak na kamo. See? Sambalon ka mga daw sisino kagid niya balaan. Correct? Oh. Pero sino karon yang ga-enjoy? Ang mga upod mo to, nagsuya sa imo, at ho, mga balda ng mga baga, balda ng mga atay, ha? Balda ng mga utok, balda ng pamilya. You see? Kung nagpati ka sa ila, nagsunod ka sa ila, balda ka man eh. Amo na sometimes, before mo ma-appreciate ang the best nga kabubuton sa Ginoo, willing ta magsakripisyo sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. You see? Kag later makasilinggid nga, salamat. Salamat nga nagsunod ko sa kabubuton sa Dios. Di ba si Daniel, pakanon sila, tanan niya pagkaon, ilimnon. Tanan niya pagkaon sang hari, pakaon sa ila. Mga pinili sila mo, mga wise men, gin-training. Tanan niya manami ng mga pagkaon. Anong hambal ni Daniel? Utan lang kami. Utan lang kami. Ha? May lechon, may you name it. Pagkaon sang hari, kagilimnon sang hari, amo man ang napakaon, painom sa ila. Ano sila ni Daniel? Utan lang kami. Hindi magsugot ang ga-train sa ang nagano sa ilang in charge. Kay kung basi magniwang ka mo, magmasakit ka mo, ako manabat sa hari. Sila niya testing ilang for 10 days. Anong resulta? They were 10 times better than them. Pulo, kapilo, nga mas maayo sila. Kung kisa ka self-pity kita kay, nga kita kaya, no, hindi kita ya makabayli, nga hindi kita ya kapagusto yan, no, subong sadya damo pista, di ta kakaon apritada dito, dinuguan, di ta kabayli, nga amon yung kabuhi ito, nagbaptis pa kuya man. Na, di ba? Ang isa gamot na. Oh. Nahisa ta doon, matsyagan ta daw, kaluluoy kita ya. Okay? Pero pagkabati mo nga may binuno, ha? Ay, pasalamat ka nga hindi ikaw kay waay ka to. May nabatian ka nga 3 nga nagbusong, halin sa baylihan. Oh. Masalamat kang hindi ikaw to. Labi na kung lalaki ka, nga wala ka magbusong. So, ibaloon tang kabubuton sa Dios, damor ta siya nga makilala. Okay, damor ta nga makilala ang kabubuton sa Dios, damor ta siya nga makilala. Kung ano ka nami isang plano niya para sa aton. Okay. Any question? Why? So, kung wala question, naintindihan man, ano? Oh. Kaya naintindihan man, makuha tas ang aton Sunday School offering.
As you come. Amen. Sige, matindog kita para hapos ka mo magkuot. Tindog ta, tindog. Pa-pray ta. Waya na may magwa, ha? Waya na may magwa, hindi matapos ang offering. Yung iban sa inyo, marot, yung mangihi nga mo na yun. Tapuson na na yung offering bago mangihi. Loving Lord, Heavenly Father, thank you sa kayo, thank you sa katutom, thank you Lord sa pagpakamayo sa amon kabuhi. Salamat nga paagi sini, matagan kami pribilehiyo, ma-express namon ang amon Ginoo Lord God pag-inchendi sa pagtuo nga may ara kami kag sa pagpalangga sa imo Ginoo. Hapos lang maghambal, kilala ka namon, kapati kami sa imo, pero hindi makita sa amon kabuhi. So this is a privilege for us nga maipakita namon Ginoo through our giving. Bless mo, balikan sa manawang pinilo sa pagpakamayo, ang tagsa-tagsa nga nagahatag halin sa ila tagipusoon. Kag Lord, i-multiply mo ni kay amoning binhi. Nga imo patubuon, padamuon, kag ibalik. Man lang nimo Ginoo sa imo mga kaanakan nga nagahatag nga may kalipay halin sa ila tagipusoon. Sa liwat, thank you. Ang Bible, ang pulong mo, wala gid Lord gasipyat. Matuod gid ang imo mga pulong. We have proven it. And that right now, bless mo ni Ginoong offering. I-bless mo mga kamot nga naghatag sini. In Jesus' name, amen. God bless us as we give to the Lord. You may take your seats now.